Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Pagkakaisa at pagmamahal sa bayan, sentro ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Pagsasakripisyo ng sariling interes para sa bayan, panawagan ng Pangulo sa mga pinuno ng bansa. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Vice President Sara Duterte wala umanong planong agawin ang posisyon ng pagkapangulo, pagnanakaw sa pera ng bayan, katumbas ng pagnanakaw sa kalayaan at soberanya ng bansa ayon sa pangalawang pangulo. May maasahan po tayong pinakabagong ebidensya sa darating pong linggo. So maganda nga sa pre-trial submission na lang po natin ito makita at ma-disclose. Pero I think this is of almost the same magnitude as the bank accounts. House Prosecution Panel may bagong ebidensyang planong ipresenta laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y hindi deklaradong yaman at ari-arian. Naniniwala po tayo na mas maganda pong ipaglalaban natin at idiin po natin yung kasalukuyang nangyayari po sa ating gobyerno na mabigyan na po ng peaceful at maayos na kasagutan sa mga divisions na nangyayari sa ating institusyon at sa pinaglalaban po nating korupsyon sa ating bayan. Iba't ibang grupo nanawagan ng maayos na sagot sa nangyayaring dibisyon ngayon ng mga senador sa Senado. Meron na tayong indication ng pagbaba. Kino-compute ng Civil Aeronautics Board every 2 weeks kung ano yung magiging surcharge. So inaasahan natin ang downtrend so far na pagbaba ng jet fuel at karampatang pagbaba rin ng presyo ng airfare. Panunumbalik sa pagbiyahe ng mga turista, inaasahan sa pagbaba ng airfare ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Pamasahe sa eroplano, mas bababa pa ang presyo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Sakripisyo at pagmamahal sa bayan. Ito ang naging sentro na mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagunita sa ika-100 at 28 anibersaryo ng proklamasyon ng kasarilinlan ng Pilipinas. May panawagan din ang Pangulo sa mga namumuno sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Huwag mapagod sa pakikipaglaban at pagmamahal. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino sa ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sa kanyang talumpati kanina sa Quirino Grandstand, sinabi ng Pangulo na hindi tayo dapat makalimot sa sakripisyo ng mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng bansa. Sinabi ni PBBM na naging matagumpay ang himagsikan dahil sa pagkakaisa ng mamamayan para sa iisang layunin. Anya, hindi sapat na lingunin ang nakaraan. Kailangang magsilbing pundasyon ang mga aral na ito sa kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Hinimok ng Pangulo ang publiko na huwag maging mapagsamantala at piliin palagi ang interes ng bayan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kumpiyansa naman si Pangulong Marcos na malalagpasan ang mga hamon na kinakaharap ng bansa dahil na rin sa taglay na katangian ng mga Pilipino. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit
Sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. May panawagan rin si PBBM sa mga pinuno ng bansa. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarilinan. Na ang tunay na mga pinuno ay yaong nagsasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Bago ang kanyang talumpati, pinangunahan ni Pangulong Marcos, First Lady Lisa at kanilang mga anak ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas. Kasunod nito ang pag-aalay ng bulaklak ng Pangulo sa bantayog ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa Luneta Park. Sinaksihan rin ng First Family at mga opisyal ng gobyerno ang Independence Day Parade sa Quirino Grandstand. Tampok rito ang presentasyon ng iba't ibang grupo na ipinapakita ang maraming mukha ng kalayaang patuloy na minimithi ng bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala sa Chief Justice Alexander Hesmundo na malaki ang papel ng mamamayan sa pagtataguyod ng kalayaan ng publiko mula sa korupsyon at pandarambong. Ayon sa punong maestrado, mahalagang tubugon ng lahat ng mamamayang Pilipino sa tawag na ito. Ito ang balita ni Dante Amento. Sa mga nakaraang taon, ang pangkaraniwang kong palaala sa okasyong ito, ang kalayaan ay isang bagay na may buhay. Binigyang diin ni Supreme Court Chief Justice Alexander Hesmundo sa ika-128 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas ngayong araw ang pagpuksa sa korupsyon at pandarambong. Ito anya ay isang mahalagang bahagi ng pagkamit ng ganap na kalayaan. Korupsyon mula sa mga makasarili at nasa kapangyarihan. Sa kanyang talumpati sa Pamintuan Mansion sa Angeles, Pampanga, ipinahayag ni Hesmundo na ang kalayaan ay isang bagay na may buhay na dapat patuloy na ipinaglalaban sa kasalukuyang panahon. Hindi sapat na malaya ang bansa mula sa mga dayuhang mananakop, kinakailangan din itong malaya mula sa korupsyon at pandarambong. Hinimok ng punong maestrado ang sambayanan na magtaguyod ng isang bansang malaya rin sa gutom, kahirapan, pang-aapi at kawalan ng katarungan. Tinatawag tayong magtaguyod ng bansang malaya, hindi lang sa mananakop, kundi sa gutom, sa kahirapan, sa pangamba sa pang-aapi, sa korupsyon at pandarambong, sa pagmakasarili at kapabayaan, lalo ng mga nasa kapangyarihan sa kawalan ng katarungan. Tungkulin nating sumagot sa tawag na ito dahil kaakibat ng mga karapatan at kalayaang tinatamasa natin ngayon ang ating pananagutan bilang mamamayang Pilipino. Anya ang pagtatrabaho para sa katarungan ay tungkulin ng bawat Pilipino at hindi ng mga nasa korte lamang. Iginiit niya ang prinsipyo na ang bayang tunay na malaya ay makatarungan. Inanunsyo din ng punong maestrado na ito na ang huling pagkakataong nakiisa siya sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bilang pinuno ng Hudikatura dahil nakatakda na siyang magretiro sa darating na Disyembre. Pero para sa akin, hindi rin pangkaraniwan ang pagdiriwang na ito. Marahil ay alam na ninyo, pero ito na ang huling pagkakataon ko na makiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bilang punong maestrado. Sa Nobyembre, ako ay magre-retiro na. Bilang pangwakas ng kanyang mensahe, iniwan niya ang hamon sa mamamayan na pagnilayan kung paano pangangalagaan at pagyayabungin ang kalayaang tinatamasa ng bansa. Para saan ang ating kalayaan? Paano natin ito pangangalagaan, pagyayabungin at ibabahagi sa mas nakararami? Sa ganang akin, isang malinaw na landas tungo dito ang pagtatrabaho para sa katarungan. At gusto kong linawin na trabaho ito hindi lamang ng mga maestrado, huwes at abogado. Trabaho ito ng bawat Pilipino, lalo na sa pakikitungo natin sa isa't isa, sa pakikilahok natin sa lipunan, sa ating pagiging mamamayan. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Pinangunahan naman ni Vice President Sara Duterte ang pagdiriwang ng araw ng kasarinlan sa Rizal Park sa Davao City kaninang umaga. Sa pagtitipon, nagbigay ng pahayag ang pangalawang Pangulo kaugnay ng ilang issue sa bansa sa kasalukuyan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Walang plano si Vice President Sara Duterte na pangunahan ang anumang kilos protesta para patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Independence Day celebration sa Davao City na pinangunahan ng pangalawang Pangulo. Sinabi nito na sa halip na basta na lang agawin ang pwesto, mas nanaisin niya na unti-unting masaksihan ng publiko ang totoong pagkatao nito. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Hindi rin inayuna ni VP Duterte ang umano'y panawagan ng ilang retiradong military officials at iba't ibang grupo na pamunuan niyang isang people power. Giit ng pangalawang Pangulo bilang constitutional successor, mandato niyang protektahan at ipagtanggol ang saligang batas. Dahil dito, hindi umano siya gagamit ng mga iligal o extra-constitutional na paraan para lamang makuha ang kapangyarihan. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas ngayong araw, nag-iwan ng mabigat na mensahe ang pangalawang Pangulo hinggil sa tunay na kahulugan ng kalayaan. Binigyang diin niya na unti-unting nawawala ang kalayaan at dignidad ng mga Pilipino kapag ang mga opisyal ng gobyerno ay kumikilos na parang sindikato na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang kalayaan natin at ang soberanya natin, hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang. Hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, di ba? Every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng bawat Pilipino. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore nang isa-isahin ng Pangulo ang mga opisyal na presente sa Independence Day celebration kanina sa lungsod ng Maynila. Mani naman ito ng palakpakan at bahagyang hiyawan sa mga dumalo sa okasyon. House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps, Si Senator Gatchalian ang nagsilbing kinatawanan ng Senado sa 120th anniversary ng Independence Day habang hindi naman nakita ang presensya ni Senator Alan Peter Cayetano. Nagtipon ng iba't ibang grupo sa labas ng Senado kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng araw ng kasarinlan ngayong araw. Ayon sa kanila, wala pang tiyak na araw kung hanggang kailan sila mananatili doon. Ito ang balita ni Jed Neresina. Naniniwala po tayo na mas maganda pong ipaglalaban natin at idiin po natin yung kasalukuyang nangyayari po sa ating gobyerno na mabigyan na po ng peaceful at maayos na kasagutan sa mga divisions na nangyayari sa ating institusyon at sa pinaglalaban po nating korupsyon sa ating bayan.
Isang buwan nang nagpapabalik-balik sa labas ng Senado ang grupo nila Onin mula nang magpakita si Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 11. Araw-araw silang nagtitipon, dala ang mga panawagang may kaugnayan sa kasalukuyang issue na kinahaharap ng bansa. Isa na rito ang nagpapatuloy na gulo sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ayon sa grupo ng Duterte Rider supporters, mariin nilang kinokondina ang ginagawang pagtrato sa senador. Kaya't noong araw na hinabol umano si Senator De La Rosa ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI, agad silang nagsagawa ng pagkilos. The attempting arrest of Senator Bato is illegal and not under the constitution, judiciary system po natin ng ating lokal. Kaya po kami bilang representante ng DRS, naniniwala po kami na ang hakbangin na yon ay illegal. Ang hakbangin na yon is not associated with our local judiciary system. And we do believe that what is illegal, and we do stand by the constitutions to also protect our very own Senator Bato. Kasi ang proteksyon ni Senator Bato is proteksyon ng kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Ayon kay Onin, hindi sila aalis o titigil sa pagsasagawa ng programa araw-araw hanggat hindi natatapos ang problema ng bansa. Gaya na lamang ng iringan ng dalawang grupo ng mga senador, maging ang malawakang issue ng korupsyon. Well, hanggat nangangailangan yung ating sambayan ng Pilipino, kasi we do not represent only our group, we represent to the entire community or the entire Filipino citizen na nananawagan para sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa, lalong-lalo na sa ating ekonomiya. So kami lamang po ay naririto, kami lamang po ay nagre-representa sa kabuuang mga kababayan natin na hindi naman sila nakakadalo dito because of their respective works. Posible rin aniyang manatili na sila rito hanggang magsimula ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte bilang pagpapakita na rin ng suporta aniya sa pangalawang Pangulo. Dahil sa araw-araw na programa ng iba't ibang grupo sa labas ng Senado, hindi nawawala ang mga nagbabantay na mga tauhan ng Philippine National Police. Ayon kay National Capital Region Police Office Director Major General Anthony Aberin, malaya namang nakakapagpahayag ng saloobin ang mga magkikilos protesta sa lugar sa kabila ng kawalan ng permit ng mga ito. As far as permit is concerned, wala po kaming na-monitor na nag-apply ng permit. But just the same, bibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga kababayan na of course sa malayang pagtitipon. And we will always observe maximum tolerance. Pababayaan natin sila. As long as wala naman silang nilalabag na batas, then let them express their what they want to happen. Ayon sa NCRPO, mahigit 1,000 pulis ang ipinakalat sa paligid ng Senado upang tiyakin ang seguridad sa naturang institusyon. Bukod dito, nakataas na rin ang full alert status ng kapulisan simula ngayong araw hanggang bukas. Depende sa magiging takbo ng sitwasyon sa lugar. Samantalang nagpaabot naman ng garantiya ang mga grupong nagpoprotesta sa labas ng Senado na magiging maayos ang kanilang aktibidad. Giit nila, walang mangyayaring kaguluhan at layon lamang nilang magsagawa ng isang mapayapang pagtitipon at prayer vigil. Jadna Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuturing na Philippine National Police na seryosong banta ang digital vandalism. Kaugnay nito, ipinasusuri na ng PNP ang mga kahinaan o vulnerabilities ng Senate website kasunod ng nangyaring defacing nito kamakailan. Inatasan na ng PNP leadership ang kanilang anti-cybercrime group upang tuntunin ang digital footprint na naiwan ng mga nasa likod ng hacking incident. Bagamat wala naman umanong nakompromisong mahalaga impormasyon, maituturing pa rin serious breach of security ang nangyari. May bagong ebidensya na ilalatag ang House prosecutors laban kay Vice President Sara Duterte sa nakatakdang impeachment trial laban dito. Kaugnay ito na umanay hindi deklaradong yaman at ari-arian ng pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. May maasahan po tayong pinakabagong ebidensya sa darating pong linggo. So maganda nga sa pre-trial submission na lang po natin ito. Makita
at ma-disclose. Pero I think this is of almost the same magnitude as the bank accounts. May panibago at mahalagang detalye ang House prosecution sa gagawing pre-trial ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel at Bicol Central Party List Representative Terry Ridon, may tuturi itong bagong ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. Partikular ito sa article of impeachment na may kinalaman sa sinasabing unexplained wealth o hindi maipaliwanag na kayamanan. Sinabi ni Representative Ridon na kabilang ito sa isusumite nilang pre-trial brief sa Lunes, June 15, 2026. Hindi na ipresenta sa anumang pagdinig sa Kamara ang ebidensyang ito kaugnay ng umano'y milyong pisong halaga ng real properties ni VP Duterte. Ayon kay Representative Ridon, nakadeklara ito sa mga tanggapan ng pamahalaan pero hindi nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Duterte. Significant siya in terms of the type of property it is. No? So, and yung dami ng pong pag-aari po na pinag-uusapan po natin. So, hindi po ito handful lamang na pag-aari. Kumbaga, hindi ito mabibilang lang sa kamay na pag-aari. So, numerous yung pong pieces of property po na pinag-uusapan po natin na hindi po dinisclose sa SALN. Ayon sa kongresista, batay sa panuntunan, maaaring mangalap ng ebidensyang may kaugnayan sa impeachable offense na hindi na ipresenta sa ginawang pagdinig ng House Justice Committee. Ngunit nakadepende pa rin sa impeachment court kung pahihintulutan itong maipresenta o hindi sa paglilitis. If it is going to serve the main basis for the articles of impeachment and what we seek to prove, pwede pa rin naman po yan. No? In fact, kahit po even beyond the pre-trial proceedings, pagka-relevant and it is something that is accepted by the Senate Impeachment Court, pwede rin pa rin po nating gawin po ito. Samantala, isinasapinal na ang pre-trial brief na kailangang ihain ng House Prosecution Panel sa Lunes, June 15. Aasahan din ang pagsusumite ng entry of appearance ng private prosecutor sa Senate Impeachment Court bago naman ang pre-trial conference sa June 18. Kabilang narito ang batikang abogada na si Lorna Kapunan. Kami po ay under the control and supervision of the public prosecutors. So kung ano ang gustong paggawa sa amin, if they want to personally handle the pre-trial, it is their discretion and decision po. If they want to handle the mechanical, technical procedure of marking and submarking exhibits, decision na rin yan ng public prosecutors. 10 private prosecutors ang kasama sa unang batch ng mga abogadong isinapublikong tumutulong sa House Prosecution Panel para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nababahala si Attorney Levito Baligod at ang kanyang mga kliyente sa mga reklamong inihain laban sa kanya ng ilang mga opisyal ng gobyerno. Kaugnay nito, isiniwalat ng isa sa mga umano'y security aide ni Zaldico ang personal nitong karanasan sa paghahatid ng pera para sa isang mambabatas. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. The right to file complaints against us, and it is also our right to respond to those complaints, no? And okay lang yun, normal. Kampante pa rin sina Attorney Levy Baligod at 18 nagpapakilalang dating security aide at bagman ni Zaldico sa kabila ng kaliwat ka ng reklamong kinakaharap ngayon. Kamakailan sunod-sunod ang mga mambabatas na nagsampa ng mga reklamo laban sa mga ito. Cyber libel, libel at perjury complaints ang inihain ng ilang kongresista, kabilang si Llano del Sur Representative Zia Alonto Adyong, Manila 6th District Representative Benny Abante Jr., Iloilo 1st District Representative Janet Garin at Iloilo City Representative Julian Baronda laban kay Baligod at sa grupo ng mga umano'y bagman, kasama ang mga kongresista sa mahabang listahan ng mga mambabatas na umano'y hinatira ng malalaking maleta na hinihinalang may lamang mga pera. Ayon kay Attorney Levy Baligod, hindi sila nababahala dahil karapatan ng mga ito na maghain ng reklamo. Ngunit karapatan rin anya nila na sagutin ang mga ito. You're not concerned na 4 na yung nag-file sa inyo, no? Hindi lang 4 parang 8 na.
Noong mga nakaraang buwan, naghain din ng mga katulad na complaints si Mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at iba pang personalidad na sina former Senator Antonio Trillanes IV at Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. Samantala, in-interview naman kahapon ng Office of the Ombudsman si Johnny Buduan, isa sa 18 para sa kanilang nagpapatuloy na fact-finding investigation sa flood control scandal. Dito isinalaysay ni Buduan ang kanyang karanasan kung saan nanggaling ang mga pera at kung paano inimpake at inihatid ang mga maleta sa isang kongresistang hindi nito pinangalanan. May 40M, may 50M. Isang beses lang? Isang deliver lang? Yes po. Yun yung dineliver na amount. Ilang maleta na lang. Ilang large maleta, sir? Mga large Hindi ko po maalala ma'am kung ilang maleta, basta 20 patas yung na-deliver namin. Sa isang delivery lang? Yes po. Kailan nangyari to, sir? Sa noong oras sa November 21, 2023. Ayon kay Attorney Baligod, nag-focus muna sa isang mambabatas ang unang pagsalak sa question and answer process. Ngunit inaasahang higit 200 pangalan pa ng mga kongresista ang madadawit dito. Kaya rin umano nilang magpresenta ng mga ebidensya, kabilang ang mga litrato kung hihilingin ng ombudsman upang lalong mapatibay ang mga alegasyon at tuluyang makapagsampa ng mga kaso sa hukuman laban sa malalaking pangalan sa politika. Kasi imposible naman na mag-deliver ka ng 3 to 4 times sa isang lugar involving more than at least 20 maletas every occasion na hindi pera ang laman. Ano yun? Dokumento? Damit? O maleta lang? Tapos may security escort pa yung maleta? Una nang sinabi ng ombudsman na kinakailangan ng individual affidavits o kani-kaniyang sinumpaang salaysay mula sa mga ito. Ito yung upang malaman ang kanilang mga personal na karanasan at masuri kung nagtutugma-tugma ang mga aligasyon upang magamit sa mga isinasagawang investigasyon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinontra ni Senator Rodante Marcoleta ang reklamong plunder at indirect bribery na isinampalaban sa kanya kaugnay ng natanggap niya 75 million pesos na campaign donations noong 2025 elections. Sa kanyang counter-affidavit na isinumite sa Office of the Ombudsman, iginit ni Marcoleta na walang batayan ng reklamong plunder dahil ang mga perang tinutukoy sa complaint ay mula sa mga pribadong donor at hindi sa pondo ng gobyerno. Ayon pa sa senador, walang ebidensyang may nailihis na pampublikong pondo para sa kanyang personal na pakinabang. Kaya hindi maaaring ituring na ill-gotten wealth ang mga natanggap na donasyon. Itinanggi rin niya ang alegasyon ng indirect bribery dahil wala umanong ebidensyang may kapalit na pabor, boto o anumang aksyon ang kanyang natanggap na pera. Sinampahan ng kasong kriminal ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa dating Badban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay ito ng murang hindi pagbabayad ng buwis ni Guo na tinatayang aabot sa mahigit 1 bilyong piso. Lumabas sa investigasyon na nabigo si Guo na magsumite ng taunang income tax returns mula 2019 hanggang 2023 sa kabila ng mga nakatala sa kanyang malalaking gastusin, ari-arian at mga financial transactions. Si Guo ay nahalal na alkalde ng Badban Tarlac at kalaunan ay na-dismiss dahil napatunayang isa siyang Chinese national na nang-espiya sa Pilipinas. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na may pagkukulang ang paaralan na Rene Baterbonia at Divine Nadili sa hindi agad pagpaparating at pagpapaintindi sa kanilang mga pamilya sa nangyari sa dalawang student athlete. Samantala, paliwanag naman ng universidad, sila mismo ang humiling kay Coach Thomas Anthony Tab Baldwin na wag munang magbigay ng public statement habang nagsasagwa pa ng investigasyon sa insidente. Ito ang balita ni Benedict Samson. Unang-una, nakakalungkot na ganun yung nangyari sa isang estudyante at sa isang promising na athlete natin sa bansa. At pakiramdam ko, kulang na kulang yung response ng Ateneo sa nangyari. Hindi lang kay Rene, doon din sa isang foreigner na player din ng Ateneo na namatay.
Nakukulangan si Vice President Sara Duterte sa ginawang aksyon ng Ateneo de Manila University kaugnay ng pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Nitong June 8, nalunod ang dalawang basketball player habang nagsasagawa ng team building activity sa isang beach resort sa Dipakulaw, Aurora. Ayon kay BP Sara, dapat sa ganitong sitwasyon, kaagad na naipaalam at naipaliwanag ng Ateneo de Manila University sa pamilya ang mga naging pangyayari sa pagkamatay ng dalawang atleta. Dapat kasi sa mga ganyan na mga panahon ay nauuna yung pag-reach out nila sa pamilya at pagpapaintindi sa pamilya kung ano yung nangyari at ano yung mga kailangan nilang gawin, the family and the school. So pakiramdam ko ay malaki ang pagkukulang ng paaralan sa pagbigay suporta sa pamilya. Lalong-lalo na hindi ito ordinaryong pangyayari, no? Ito ay pagkamatay ng isang estudyante. Para kay BP Sara, nararapat lang anya na aksyonan sa pamamagitan ng legal na pamamaraan ang naturang pangyayari upang mabigyan na rin ng hustisya ang mga naulilang pamilya. As a lawyer, actionable yung nangyari para sa akin. Kasi alam mo, yung mahirap yung pinagdadaanan nila ngayon. Iniisip pa nila yung grief na pinagdadaanan nila, yung araw-araw magigising ka na wala na yung anak mo. So ayaw ko gatungan, pero dapat sila pagkatapos ng lahat ng kanilang kailangan gawin para sa burol at pagpapalibing ng kanilang anak ay umupo sila at mag-isip kung ano yung dapat na gawin nila para magbigyan ng hustisya yung kanilang anak. Gawin nila, ibig ko sabihin, gawin nila legally at magkonsulta ng abogado. Samantala, sa isang pahayag ng Ateneo de Manila University, nakasaad na hiniling nila kay Ateneo Blue Eagles basketball team coach Thomas Antonita Baldwin na sa ngayon ay iwasan nito ang magbigay ng public statement habang nagpapatuloy ang proseso at investigasyon sa insidente. Sa kabila naman ng insidente, binigyan nila ng guidance si Coach Tab Baldwin na tutukan ng pag-aasikaso ng emotional at psychological welfare ng mga player, coach at iba pang staff na apektado sa naturang pangyayari, kasabay na rin ang pagdadalamhati nito. Naniniwala rin ng ADMU na hindi makatutulong kay Coach Baldwin ang magbigay ng pahayag habang nagdadalamhati ang publiko at may isinasagawa pang investigasyon. Nararapat din na wag bigyang pakahulugan ang ginagawang pananahimik ni Coach Tab dahil sinasalamin lang nito ang desisyon ng universidad na ilagay sa pangangalaga, pagpapagaling at magkaroon ng due process bago ang diskusyon sa publiko. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahati ng ating global correspondent na si Mariela Toza na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Inakusahan ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ng korupsyon ang International Criminal Court o ICC. Binatikos ni Netanyahu ang ahensya sa pagbaliktad sa sitwasyon ng isailalim nito ang Israel sa United Nations Blacklist for Conflict-Related Sexual Violence, gayong ang mismong prosecutor nito ay iniimbestigahan sa kaugnay na kaso. Sinuspinde ng ICC ang dating chief prosecutor nito na si Karim Khan dahil sa alekasyong sexual misconduct. Ipinamalas ng bansang Taiwan ang kanilang military assets sa isang video na inilabas ng Taiwan Ministry of National Defense. Sa video, makikita ang sunod-sunod na pagpapaputok ng sarili nitong gawang RT-2000 o Thunderbolt, katambal ang bagong bili nitong M142 HIMARS ng Amerika. Ang kakayahan ng nasabing armas ay ipinamalas sa isang anti-invasion drill ng Taiwan military sa west coast ng bansa, kaharap ang China na matagal na silang inaangkin bilang estado.
Kinondena ng National Congress ng bansang India ang kawalan ng aksyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi matapos tamaan ng airstrikes ng Amerika ang Palau-flagged oil tanker na MT Cerebello sa Gulf of Oman. Karamihan ng mga crew ng barko ay Indian nationals. 3 tripulante ng Indian o na-Indian ang nasawi sa insidente, 21 ang nailigtas habang 3 iba pa ang patuloy na nawawala. Ayon sa Indian Congress, inuna pa ni Modi ang batiin si US President Donald Trump kaysa alamin ang kalagayan at protektahan ang kanyang mga kababayan. Nanawagan ng mga ito ng kompensasyon para sa mga pamilyang naulila at madaliin ang pagpapauwi sa mga tripulanteng na stranded at naiipit sa gulo sa Strait of Hormuz at Gulf of Oman. Ilang araw na lang ang hihintayin at lalagdaan na ang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran ayon kay United States President Donald Trump. Anya, higit na mapakikinabangan o makikinabang dito ang mga bansa sa Middle East, lalong-lalo na ang Iran. Ngunit ang Iran walang kumpirmasyon sa nasabing final agreement. Ito ang balita ni Noel Poliarco. We have a signing soon and the documents are in pretty final shape. So we'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants. Buo ang paniniwala ni United States President Donald Trump na matatapos na ang gyera nito sa Iran kasunod ng pagsasapinal ng kasunduan na inaasahang malalagdaan na sa susunod na mga araw. Inanunsyo na rin ni Trump ang lugar kung saan posibleng gawin ang pirmahan at ito ay sa isang bansa sa Europa. We just made a great settlement of the war with Iran and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Ito aniya ang dahilan ng pagkanselan niya ng ikalawang malakihang pag-atake. Ayon sa US leader, makatitiyak siya na hindi nauurong ang Iran sa kasunduan dahil nakaranas na ito ng matinding pambubomba. Giit ni Trump, hindi lang ang Amerika ang makikinabang sa kasunduan, kundi ang mga bansa sa Middle East at lalong-lalo na ang Iran. It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and other countries. Nangako si President Trump na oras na malagdaan ang kasunduan ay agad nilang aalisin ang US blockade sa Strait of Hormuz. Naniniwala siya na sang-ayon sa mga probisyon ang Supreme Leader ng Iran. Has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade? Yes, that's part of the deal. Walang kumpirmasyon ang Iran sa mga pahayag ni President Trump. Sa isang panayam ng Iranian media, sinabi ni Foreign Affairs Ministry spokesman Ismail Baghei na wala pang konklusyon ang Iran kaugnay ng kasunduan. Taliwas rin sa kiniklaim ni Trump ang pahayag ng ilang Iranian leaders. Mismong si spokesperson Baghei ay may makahulugang pahayag sa social media na tila sinasabing sino man ang sisira sa kapayapaan ay haharapin nila ng digmaan. Maugong rin ang balitang hindi inaprubahan at hindi aaprubahan ni Supreme Leader Mahatma Khamenei ang anumang probisyon nito. Sa pahayag naman ni Iranian Ambassador to Pakistan Reza Amiri Moghadam, taliwas ang ipinakita ni Trump sa sinasabi niyang peaceful settlement. Dagdag nito, kung iniisip aniya ni Trump na mapipilit niya ang Iran na pumirma sa kasunduan sa pamamagitan ng dahas, hinding-hindi aniya ito mangyayari. Wala aniyang makikinabang sakaling mabigo ang diplomasya sa pagitan ng US at Iran, kundi ang Israel, at tiyak na ikasisira ito ng imahe ng Amerika dahil nagpagamit ito sa iba. Sa gitna ng kalituhan kaugnay ng US-Iran deal, naglabas ng pahayag si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at sinabing hindi ito parte ng US-Iran agreement.
Ayon sa kanyang opisina, ikinatutuwa ni Netanyahu ang nilalaman ng kasunduan kabilang ang pagdismantle ng nuclear enrichment sites ng Iran. Ikinagalak din ni Netanyahu ang probisyong pagpapatigil ng suporta ng Iran sa mga proxy nito kabilang ang Hezbollah sa Lebanon na isang malaking pabor para sa Israel. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang isinailalim sa lockdown ang isang bahagi ng Pentagon nitong Huwebes araw sa Amerika kasunod ng impormasyon ng umano'y kumalat na hazardous material. Agad inalerto ang mga kawani at nag-utos ng evacuation sa tinutukoy na lugar upang masuri. Ayon kay Pentagon spokesman Sean Parnell, agad naman pinabalik ang mga ito nang matiyak na false alarm ang nangyari. Ang Pentagon ang headquarters ng United States Defense Department. At yan ang mga balita sa labas ng Pilipinas. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Sinamantala ng libo-libong aplikante ang pagkakataong makapag-apply ng trabaho sa Mega Job Fair kasabay ng paggunita sa araw ng kasarilan ngayong araw. Ayon sa ilang aplikante, hindi rin naging madali ang kanilang pag-apply dahil sa dami ng naghahanap ng trabaho. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Siguro yung dami ng aplikante na gusto mag-apply abroad. Yun lang nakapagpasal. Marami kasi talaga yung gusto talaga mag-abroad din. Talaga ngayon. Yung oras din po ngayon. 20 minutes lang po na paghihintay para dito sa loob para makapagpasa ng mga resume sa lahat ng agency. Sa hangaring makapagtrabaho sa abroad at makapagbigay ng mas maayos na buhay sa kanyang pamilya, maagang pumila si Denver sa Mega Job Fair ng Department of Migrant Workers kasabay ng paggunita sa Araw ng Kalayaan. Bitbit ang kanyang resume at mahahalagang dokumento. Nakipagsabayan siya sa libu-libong job seekers na umaasang makasusungkit ng bagong oportunidad sa araw na ito. Bagamat kasama siya sa nakapag-pre-register at nabigyan ng QR code, laking hamon pa rin dahil sa dami ng aplikante na nakapila. Idagdag pa ang pressure na dapat maipresenta ang sarili sa loob lamang ng 20 minuto upang ang daan-daan pang nakapilang mga walk-in na nagbabaka sakali ay mabigyan rin ng pagkakataon. So gusto ko rin maka-experience ng ibang trabaho. Financial na rin siguro para mas maano yung pangangailangan sa pamilya. So sana matanggap po. Si Margie naman halos 1 taon na ring naghahanap ng trabaho at nagbabaka sakali ring makakuha ng trabaho sa ibang bansa. Ngunit dahil wala siyang QR code, kasama siya sa mahabang pila ng mga walk-in na nagbabaka sakali. Sa dami ng resume na kanyang inihanda, tila naging more chances of winning ang kanyang naging tema sa paghuhulog ng kanyang resume sa drop boxes. Kung ano na lang yung swertihan na lang, kumbaga, swertihan na lang kung matawagan. Yun. Kasi hindi naman makapasok sa loob eh. Hintayin ko na lang kung yung kapalaran. Ayon sa ilang mga recruitment agencies, maraming bakanting posisyon ang maaaring pasukan ng mga Pilipinong naghahanap ng trabaho abroad. Kabilang dito ang mga trabaho sa mga bansang may bakanting posisyon sa United States, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Taiwan at ilang bansa sa Europa at Pacific region. Malaki ang pangangailangan para sa mga welder, electrician, factory worker, nurse, truck driver, care worker, carpenter, excavator, operator at iba pang mga skilled workers. Pero ayon sa kanila, mahalaga ang pagtutugma ng kakayahan at karanasan ng mga aplikante sa mga hinahanap ng mga employer. Kaya hindi maiiwasang maging mahigpit sa mga isinasagawang assessment at mga interviews. Ma'am, patience at saka tiyaga talaga ma'am. Yun talaga kailangan natin. Kasi sa ngayon madaming open po, kailangan lang natin talaga tiyagain isa-isa po. Bukod naman sa manufacturing at healthcare, isa rin ang hospitality sector sa pinaka-in-demand na trabahong pinagpipilian sa ngayon. Marami tayong mga kababayan na interesado dahil yung mga pinanggalingan nilang lugar, lalo na yung mga nasa Middle East, ay nagkaroon ng work disruption sa hospitality and tourism sector. So yun yung sa tingin ko ay magiging in demand ngayon, hindi lamang ngayon kundi din sa in the near future. Samantala, bukod naman sa overseas na trabaho,
Bukas din ang trabaho agad job fair ng Department of Labor and Employment o DOLE para naman sa mga larangan ng retail, manufacturing, construction, business process outsourcing, accommodation at food service at ilang posisyon sa government offices. Sa kabuuan, umaabot sa 95,000 na job vacancies ang iniaalok ng DOLE, habang nasa mahigit 4,000 naman na overseas job vacancies ang inihanda ng DMW. Kaugnay nito, ginamit na din ng ahensya ang aktibidad upang paalalahanan ang mga naghahanap ng trabaho na mag-ingat sa mga illegal recruiters at human traffickers. Sa kasalukuyan, mga bansa sa Europe lamang muna ang pinupukosang alok ng mga agency para sa mga magnanais magtrabaho sa abroad. Samantala, hindi muna inirerekomenda ng kagawaran ng anumang recruitment o pagtatrabaho sa Middle East dahil sa patuloy na tensyon sa nasabing rehiyon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinailawan ang harapan ng building ng Cultural Center of the Philippines o CCP ng matitingkad ng mga kulay ng watawat ng Pilipinas. Ngayong araw, ito ay bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa CCP, masasaksihan ng illuminated facade ng tanghalang Ignacio Jimenez gabi-gabi hanggang June 19 mula alas 6:30 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Suportado ng 71% ng mga Pilipino ang pagsasagawa ng Allied Naval Patrols at Defense Cooperation o military exercises sa West Philippine Sea. Batay ito sa bagong tugon na masa-survey ng Octave Research. Ayon sa datos, 14% naman ang naniniwalang harmful o delikado ang military exercises. 7% ang naniniwalang wala itong epekto at 7% din ang hindi sigurado. Isinagawa ang survey noong March 19 hanggang March 25 sa 1,200 respondents. Nanunumbalik na sa muling pagbiyahe ang ilang mga turista. Kasunod ito ng pagbaba pa ng level ng fuel surcharge, kasunod ng rollback sa presyo ng langis. Puso dito ay naasahan rin ng mga otoridad ang patuloy na pagbaba ng pamasahe sa eroplano. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Mahilig ba kayo mag-travel? Oo. Bakit? Kasi yun yung sa work ko kasi sobrang halos wala kaming holiday, halos walang pahinga. So yun na yung pinaka-restart ko, especially for my mental health. Muling nabuhayan ng local at international traveler na si Chochay Magno nang mabalitaan niyang bumaba na ang pamasahe sa eroplano. Ito ay matapos mapigilan siya sa pagbiyahe sa mga tourist destination noong nakaraang buwan dahil sa pagbulusok ng fuel surcharge. Aniya, ngayon pa lang ay nagsisimula na ulit siyang mag-book ng travel plans niya para sa mga susunod na linggo. Nagbo-browse na ako ng mga airfare kasi syempre excited na rin kami uli mag-travel ng pamilya, tsaka lumabas at mag-explore pa lalo na dito sa bansa natin. Kahapon, inanunsyo ng Civil Aeronautics Board o CAB na ibababa na sa Level 12 ang passenger at cargo fuel surcharge para sa domestic at international flights. Sa ilalim ng Level 12, maglalaro sa pagitan ng 389 hanggang 1,137 pesos ang madadagdag sa babayaran ng isang pasahero kung siya ay magbubuk ng local flights, habang nasa 1,284 pesos hanggang 9,550 pesos sa international flights depende sa layo ng destinasyon o bansang nais puntahan. Batay sa abiso ng CAB, magiging epektibo ang pagbabago na ito simula sa June 16 hanggang June 30, 2026 na inaasahang magpapababa ng pamasahe sa eroplano. Sa kasalukuyan, nasa level 13 ang fuel surcharge na ipinatutupad sa unang bahagi ng buwan ng Hunyo mula sa record high na level 18 noong buwan ng Mayo. Paliwanag naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, nagpapahiwatig ang pinakabagong fuel surcharge issuance ng pagbababa ng pamasahe sa eroplano. Ayon kay Retired Lieutenant General Raul Del Rosario, Director General ng CAAP, bunsod na rin ito sa patuloy na pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Meron na tayong indication ng pagbaba. Kino-compute ng Civil Aeronautics Board every 2 weeks kung ano yung magiging surcharge. So inaasahan natin ang downtrend so far na pagbaba ng jet fuel at karampatang pagbaba rin ng presyo ng airfare.
Tiniyak naman ng Civil Aeronautics Board na patuloy nilang binabantayan ang galaw ng presyo ng langis na nagsisilbing batayan sa pagtatakda ng mga antas ng fuel surcharge. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binili na ng Manila International Airport Authority o MIAA sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang 61-hectare property na kinatatayuan ngayon ng NAIA Terminal 3. Magbabayad ang MIAA ng 10 billion pesos sa down payment habang ang balanse ay babayaran ng semi-annual installment sa loob ng 15 taon. Kahapon, isinagawa ng MIAA at ng BCDA ang opisyal na ceremonial agreement. Walang nakikitang bagyo ang pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa ngayon. Gayunman ay sa ahensya, apektado na easterlies o ang hangin nagmumula sa dagat Pasipiko ang ilang lugar sa Bicol, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Samantala, ang localized thunderstorms naman ang umiiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Ang parehong weather system ay nagdudulot ng bahagyang maulap na papawirin na may papulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa mga nasabing lugar. Babala ng pag-asa, ito ay posibleng magdulot ng pagbaha at landslides kahit iba yung pag-iingat ang payo ng ahensya. Nanawagan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Ito ay dahil sa posibleng epekto ng El Nino na dahilan ng mas mahabang dry season. Ayon kay Environment Secretary Juan Miguel Cuna, ang maagang aksyon ay makatutulong para maprotektahan ang supply ng tubig para sa inumin, healthcare at iba pang essential services. Namahagi ng ayuda ang pamahalaan sa mga empleyado ng pribadong sektor na apektado ng lindol sa General Santos City. Naibalik na rin ang supply ng tubig at kuryente sa lugar. Mula sa General Santos City, ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Tom Oreta live. Tom, ilan na ang nakatanggap ng ayuda at magkano naman ang kanilang natanggap? Yes, Monica, kanina ay namigay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng cash assistance sa mga empleyado ng 3 pribadong kumpanya na nagsara dahil sa kalamidad. 5,000 piso kada individual ang nakatanggap ng halos 2,000 beneficiaries. Isa si Crisanto Magallanos sa nakatanggap ng cash assistance. Laki talagang tulong to kasi marami ang pwede ng bigas din. Pero so far hinihinayan na ako ganing tindugang mga aning sa pader na para makakuha ng privacy na mo po. Sa panahon garon uso ang mga kawasan doon. Nakabala sa mga Si Crisanto ay may 2 anak at buntis na asawa. Noong araw na lumindol, mabuti na lamang at hindi pa anya siya nakakalis ng bahay papunta sa trabaho, kaya't nailigtas niya ang kanyang mag-ina na natutulog pa noong lumindol. Yung lumindol ng malakas, ilan yun ko kay titawag ko sa akong bayaw nga mag-duty namin. Pero saan ako na, sige po, una sa dito sa Yaway, sa ating manon akong mag-ina. Tapos, pag ako man ating man sa mag-ina, pag labas na ako sa gate, morning, kahit hindi ko na, natulog kung ulit sila, kung nagkilabas din ako sila. Thankful ko na maybe na 5,000 na kasing bilhin, bibigas, mga ulam, mga pamilya din. Sina Crisanto at Ru ay ilan lamang sa benepisyaryo. Sila ay nagtatrabaho sa electrical department sa isang mall o department store dito sa Jensan. Malaking tulong nila sa kanila ang natanggap mula sa pamahalaan. Samantala,
Naibalik na ng South Cotabato Electric Cooperative 2 o Socoteco 2 ang 80% ng power supply ng General Santos City. Magpapatuloy ang power restoration efforts sa buong franchise area ng Socoteco 2. Umulan man o umaraw, patuloy na nagtatrabaho ang ating mga linemen upang ayusin ang mga sirang linya at may balik agad ang serbisyo ng kuryente sa komunidad. Hinihingi ng Socoteco 2 ang pangunawa at suporta ng member consumer owners. Naibalik na rin ng General Santos City Water District o GSCWD ang water production sa full capacity. Gayunpaman, nasa 70% pa rin ang water distribution sa mga apektadong lugar. Patuloy pa rin sinisikap ng kooperatiba ang pag-aayos sa mga tagas ng pipeline. Samantala, as of 9 a.m., umabot na sa 3,860 aftershocks ang naitala ng PHIVOLCS sa Mindanao mula noong Lunes. 66 dito ang naramdaman. Sa pinakahuling tala ng CDRRMO, umabot na sa 21 ang nasawi, 549 ang nasugatan at isa ang missing person. At 21,211 ang apektadong pamilya dito sa lungsod. Namigay naman ng libreng pagkain at relief packs ang Members Church of God International o MCGI sa mga apektado ng malakas na lindol sa General Santos City. May libre ring gupit para sa mga lalaking residente. Katuwang rin ang UNTV News and Rescue sa pagmonitor ng vital signs sa mga residente sa lugar. Yan muna ang update mula rito sa General Santos City. Balik sa inyo dyan sa studio, Monica. Maraming salamat, Tom Oreta. Sa kabila ng malakas sa pagyanig na naranasan sa Mindanao, walang naitalang casualties sa mga estudyante kahit nangyari ito sa unang araw ng pasukan. Kapansin-pansin na maayos at tagar ang pagtugon ng ilang mga mag-aaral sa panahon ng lindol. Dahil dito, muling nabigyan din ang kahalagahan ng regular na earthquake drills at pagtuturo ng tamang earthquake response sa mga estudyante. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Kasunod ng nangyaring magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Maasim, Sarangani nitong Lunes, nabuhay ang panawagan ng ilang guro at mga magulang sa Maynila na dalasan ang pagsasagawa ng earthquake drills sa mga paaralan sa Kalakhang, Maynila. Lalo pat nananatiling banta ang posibleng paggalaw ng West Valley Fault na ayon sa mga pag-aaral ay maaaring magdulot ng hanggang magnitude 7.2 na lindol na posibleng makaapekto sa mga lugar mula Bulacan, Metro Manila hanggang sa Cavite at Laguna. Talagang dinadasal ko na laging ligtas, di ba? Kung nangyari man sa ibang lugar, huwag naman sana na mangyari din dito. Nag-try po kami, talagang nalilito pa yung mga bata kung saan na yung evacuation area. Panibagong practice na naman ulit kami. So dapat po talaga mas paigtingin pa namin itong pagpapractice namin. Kaya kailangan po talaga siyang tutukan po talaga saan kami. Kasi iba na po talaga pagka nasa totoong senaryo na. Bukas naman ang Office of Civil Defense o OCD sa ganitong mungkahi. Ayon kay OCD spokesperson Junie Castillo, hindi limitado sa quarterly earthquake drill ang paghahanda at pagsasanay para sa lindol. Kunyari, ang mga eskwelahan gusto nilang gawin na buwan-buwan ito, di ba? Para madagdagan. Pwede naman po, may mga kanya-kanya tayong pwedeng gawin. Ganun din dun sa mga establishmento, kung business establishment ito or mga government agencies ito, ay pwede rin po gawin yun. Hindi tayo limitado dun sa 4 na beses sa isang taon. Ayon pa sa OCD, walang naitalang nasawi o nasugatang mga estudyante sa mga paaralang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Dagdag pa nila, kapansin-pansin na tila sanay at alam ng maraming mag-aaral ang tamang gawin sa panahon ng lindol. Mahalagaan nila ang paulit-ulit na pagsasanay upang maging bahagi ng muscle memory ng mga estudyante at guro ang tamang pagresponde sa oras ng sakuna. Ito pong duck cover and hold, para nga po muscle memory na automatic
pagka may ganyang mga pag-uga, no, paglindol, ay dapat na isinasagawa natin yon. Mahalaga rin po na isinasagawa natin yon kung saan tayo nandun madalas. So ang mga estudyante, no, sa eskwelahan, para alam nila eksakto saan sila magsasagawa ng duck cover and hold. Ayon naman sa training officer ng UNTV News and Rescue, may kailangan ng baguhin sa mga earthquake response procedure na ginagamit natin sa bansa. Gaya halimbawa sa mga lumang gusali na maaaring bumagsak agad kapag tinamaan ng malakas na pagyanig. Kasi ang karamihan na alam ng iba, kumaga sa lahat ng situation during an earthquake, applicable yung duck cover and hold. Na sa totoo, ang duck cover and hold ay ginagamit siya pagka meron kang sturdy na table or pwede kang mapagtaguan. So doon nag-a-apply primarily yung duck cover and hold on na situation. At ngayon, ang isa sa nakita din natin ay yung pagka naabutan ka ng lindol dun sa mga open area, dun sa mga open space na which is yung duck cover and hold ay hindi siya applicable doon sa mga ganung situation kasi wala kang mapagtataguan. Kasi ang isang, kumbaga, masasabi natin na limitations ng pagpa-perform noon is number 1, yung babagsak at yung babagsakan. Na katulad nga ng sinasabi natin kanina, yung sturdy dapat matibay yung pagtataguan mo. Kasi kung yung pinagtaguan mo hindi naman din ganun ka-sturdy or hindi ganun katibay, pagka may bumagsak doon, ang tendency, maiipit ka din talaga. Ayon sa OCD, patuloy pa rin pinag-aaralan ng mga eksperto at ng DOST PHIVOLCS ang bisa ng tamang paggamit ng duck cover and hold depende sa iba't ibang sitwasyon at klase ng estruktura. Tuloy-tuloy naman po especially coming from the DOST PHIVOLCS at saka sa mga eksperto na kung pinag-aaralan po itong duck cover and hold at kung ano nga yung mga dapat gawin. Pero nilinaw ng ahensya na nakabatay ang paraang ito sa palagay na matibay at may sapat na structural integrity ang gusaling kinaroroonan. Kaya bukod sa tamang pagresponde habang lumilindol, mahalaga pa rin ang pagsunod sa National Building Code at Structural Code of the Philippines. Dagdag pa ng ahensya, mahalaga rin ang structural retrofitting at pagsunod sa pinakabagong building standards upang mas mapataas ang kakayahan ng mga gusali na makayanan ang malalakas na lindol. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbigay ng donasyong 1,000 sako ng bigas sa Malaysian government para sa mga naapektuhan ng lindol noong Lunes. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, agad na inirepack ng DSWD Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City ang mga donasyong bigas. Isasama ito sa mga family food packs na ipamamahagi sa mga nangangailangan. Ginagamit ng Bureau of Fire Protection ang mga karanasan sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao bilang mahalagang batayan ngayon sa paghahanda para sa posibleng The Big One sa Metro Manila. Ayon sa BFP, malaking aral ang naging operasyon sa Mindanao upang mas mapalakas ang search and rescue operations, deployment ng mga responder at pagtugon sa mga gumuhong istruktura. Ito ang balita ni Leslie Wirem. Immediately ang Region 11 at saka Region 12 ay nag-activate po ng kanilang response unit after rapid assessment ay from the Emergency Operations Center, activate natin yung command dito at full alert status agad. Agad na nagdeklara ng full alert status ang mga tanggapan ng BFP sa Region 11 at 12 matapos ang malakas na pagyanig. Mahigit 3,000 tauhan ang ipinakilos para sa search, rescue at retrieval operations sa mga pinakaapektadong lugar.
Tinututukan ng mga responder ang mga gumuhong gusali kung saan pinaniniwala ang may mga taong naiipit pa sa ilalim ng guho. Gumagamit din ang mga responder ng modernong kagamitan tulad ng search cameras na naipapasok sa maliliit na siwang ng gusali upang matukoy kung may mga biktima pa sa loob. Ginagamit din ang heartbeat detectors at canine units para makapagdetekta ng posibleng senyalis ng buhay sa mga lugar na hindi agad makapasok ang tao. Bago pasukin ang mga gumuhong estruktura, mahigpit na sinusuri muna ang kalagayan ng mga ito dahil sa banta ng aftershocks at posibleng panibagong pagguho. Isinasagawa rin ang shoring o pansamantalang suporta upang matiyak ang kaligtasan ng mga rescuers sa operasyon. Sa kabila ng mga hamon, patuloy ang koordinasyon ng BFP sa mga LGU, DRRMO, OCD, AFP, PNP, Coast Guard at iba pang ahensya para mapabilis ang search and rescue operations. Binigyang diin din ang kahalagahan ng earthquake drills, contingency plan at interagency coordination bilang paghahanda sa posibleng malakas na lindol sa hinaharap. Hindi nga accessible na mapuntahan agad ng ating mga responders ay yun yung mga modernong kagamitan. Aside from that, yung ating mga yung heartbeat detector, kaya na ipasok ng tube na camera. So malaking bagay yun, no, para mas mapabilis lalo ang extrication at makikita doon mismo ang kondisyon ng ating biktima at nakakausap rin natin. Ayon sa BFP, malaking tulong ang makabagong kagamitan sa pagpapabilis ng extrication at pagkilala sa mga biktima sa loob ng gusali. Ginagamit din ang mga ito kasabay ng maingat na assessment ng mga struktura upang mapababa ang panganib sa mga responder. Malaki ang lesson learned natin dito sa incidenteng ito. No? Kahit hindi accessible yung mga road natin ay nagawa natin ng paraan agad, no, sa tulong na rin ng DPWH. Tulad sa amin, sa BFP, ay equipment-based talaga kami. No, kailangan namin ang resources, yung halimbawa, yung rescue vehicle, yung fire trucks, para mas lalong efficient at epektibo ang aming magiging response. Patuloy ang modernisasyon ng BFP sa pagdagdag ng mga resources, kagamitan at personnel para mas mapalakas ang disaster response capability. Kabilang dito ang mas pinalakas na contingency plans, mas maayos na rotation ng mga responder at mas pinahusay na disiplina sa loob ng golden hour ng rescue operations. Samantala, patuloy na binibigyang diin ng BFP na ang kahandaan ng bawat ahensya at ng publiko ay susi upang mapababa ang epekto ng malakas na lindol. Ang karanasan sa Mindanao ay isang malinaw na paalala na ang disaster preparedness ay dapat palaging nasa unang linya ng pagkilos. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. What? Dagdag kaalaman po, tuwing June 12, madalas nating naririnig Araw ng Kalayaan. Pero may nagsasabi naman, Araw ng Kasarinlan. Ano ba kaya ang tama dyan sa dalawang yan? Mas preferred ko po siya na tawagin as Kasarinlan. Sa sarili natin na kaya na nating mamuno, kaya na natin mag-build ng sariling government natin, mag-manage ng mag-manage sa bansa natin. Yung para sa akin na magandang itawag sa Independence Day ay Araw ng Kalayaan. Dahil nga since sinabak tayo ng mga mga Stila, Amerikano, Chino, tapos Hapon, nakuha rin natin yung sa siglo na yun, nakuha din natin yung kalayaan natin. Araw ng Kasarinlan. Kasi gusto natin magkaroon ng sariling desisyon sa buhay, malaya pag-iisip, sarili nyo at wala po optimal sa atin. Sinasabing kalayaan dahil gusto natin magkaroon tayo sa sariling gobyerno. Ang sagot, pareho silang tama. Pero may kaunting pagkakaiba sa kahulugan. Kapag sinabi nating kalayaan, ito ay tumutukoy sa pagiging malaya mula sa kontrol, pananakop o pang-api. Halimbawa, kalayaan sa pagsasalita,
kalayaan sa pagpili, kalayaan sa isang bansa. Samantala ang kasarinlan ay mas tumutukoy sa kakayahang mamahala at magpasya para sa sarili. Sa madaling salita, ang kalayaan ay pagiging malaya. Ang kasarinlan ay pagiging malaya at may sariling pamamahala. Kaya noong idineklara ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang independence ng Pilipinas noong June 12, 1898, ang diwa nito ay parehong kalayaan at kasarinlan. Sa katunayan, kapag tiningnan mo ang mga dokumento ng gobyerno ngayon, mas madalas gamitin ang terminong Araw ng Kalayaan. Ito rin ang opisyal na tawag sa mga proklamasyon, programa at pagdiriwang ng pamahalaan. Pero hindi ibig sabihin na mali ang Araw ng Kasarinlan. Sa maraming aklat, talumpati at aralin sa kasaysayan, ginagamit din ang salitang kasarinlan dahil mas binibigyang diin nito ang pagiging isang malayang bansa na may sariling pamahalaan. Kaya kung tutuusin, hindi ito usapin ng tama o mali. Mas usapin ito ng diin. Kapag sinabi mong Araw ng Kalayaan, binibigyang diin mo ang paglaya. Kapag sinabi mong Araw ng Kasarinlan, binibigyang diin mo ang pagiging malaya at nagsasarili bilang bansa. At anuman ang tawag natin dito, pareho pa rin itong ipinapaalala ang isang mahalagang araw sa kasaysayan ng Pilipinas. Ikaw, ano ang mas madalas mong gamitin? Araw ng Kalayaan o Araw ng Kasarinlan? Dati ba alam mo na medyo kaunti lang ang pinagkaiba ng dalawang yan? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Biyernes. Salamat at shoutout kina Jeremy Albios, Roderick Bailon, Virgilio Abinal Jr., Sara Rima, Nast Vidasar at Eugene Meral. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma 14:19 na nagsasabi, kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.